PCO Chief Jay Ruiz pumalag, anya fake news at demolition job lang ang mga alegasyon laban sa kanya. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Patuloy ang pagdepensa ni PCO Secretary Jay Ruiz sa mga intrigang ibinabato sa kanya. Mariin niyang pinabubulaanan na siya ang may-ari ng Digital 8 Inc. Fake news ang turing niya sa online article na nagsasabi nito. Let me clarify that story. Actually, I did not want to dignify the story, kasi it's fake news. It's fake news. Unang-una, I don't own a share. I'm not a stockholder. I am not an owner of Digital 8. I was an authorized representative to represent the company in the joint venture agreement between IBC 13, DG8, and PCSO. I never owned that company. So, parang ginawa lang nila as representative dahil may konting pangalan naman tayo, ginawa akong parang spokesperson ng kumpanya, head ng sales and marketing noong October 2024. And in January 17, dahil nga may mga iba naman na akong inaayos na negosyo, ako po'y nag-resign sa kumpanya. I never owned a single share of Digital 8. So maliwanag po yan. Can you imagine? 206 million, paparatangan ka ng ganyan, na hindi ka man lang kunan ng panig, na hindi ka man lang tawagan. President kasi ang nailagay sa nameplate ni Secretary Ruiz sa launching ng Digital 8 Inc. Pero pinanindigan niya na authorized representative lang siya ng kumpanya. Hindi raw porket nailagay sa name tag na President, siya na kaagad ang nagmamay-ari. In the story, it says, I was an authorized representative. Even the document said it. So all you have to do, SEC, tignan mo sino may-ari, malalaman kung sinong tunay na may-ari nun. Mabigat anya ang akusasyon at hindi naging maganda ang epekto nito lalo na sa kanyang pamilya. Nagulat ako, pinatulan ng iba yung istorya. I'm not blaming anybody here. Pero sana naman, mag-research, tumingin sa dokumento. At, kasi una, yung consequence sa family ko. Mom ko, high blood. Kapatid ko. Pangalawa, recently may mga kidnappings, di ba? May mga anak ako na wala namang bodyguard yan. Sasabihin nyo, may 200 million, 206 million na kinita dito. Wala naman. So naging target pa ngayon kami ng mga masasamang loob. Huwag naman ganun. Isang tawag lang naman ako eh. Ayaw na daw sanang patulan pa ni Ruiz ang paninira, pero dahil pangunahing dahilan daw kung bakit niya tinanggap ang trabaho sa PCO ay para labanan ng fake news, kaya minabuti niyang magpaliwanag. Pero ang pakiusap ko lang, sana naman, kunan naman ang panig ko. Sana naman, the greater the accusation, the greater the fact-checking. And make sure that you ask the person that's being accused. Good people from the private sector, unang upo nila dito, ganyan ang kanilang haharapin. Paninira, pang-iintriga, demolition job. You think you will be able to recruit good people in government? Pag ganyan tayo ng ganyan, umpisa pa lang iniintriga ka na. Umpisa pa lang, winawasak ka na. Dagdag pa ni Ruiz, anuman ang meron siya ngayon ay bunga ng kanyang pagsisikap at ng kanyang pamilya at hindi pa naman siya appointed noon bilang kalihim ng PCO. Inamin din ni Ruiz na meron siyang isa pang kumpanya na may kinalaman sa politika at alam niyang dito kailangan niyang mag-divest. I'm going to divest in my other company na may possible lang. Magiging bukas daw ang komunikasyon sa PCO sa ilalim ni Secretary Ruiz. Kung may nais itanong ang mga mamamahayag, ay madali lang naman daw siyang malalapitan. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.